Is it good? Let's go. Sunday, good morning. Hope everyone is doing well. Tagal kong hindi nakapag-motovlog sobrang busy. So kung saan man kayo sa mundo, hope you're doing fine. Good vibes sa inyo lahat Malapit na mag-December. So we see traffic. Kaya maganda nakamotor ngayon, diba? So ride sa kaya, stroll lang, joyride lang. Kasi kailangan paanda rin na yung motor ng medyo mas mahaba pa. Kasi lately, puro grocery rides lang, errands, tapos yung mga gigs na hindi ko naman nabablog lagi. So yeah, morning ride and do a morning joyride, no pressure, just riding around the city. Dahil wala naman akong specific errand today, pwede tayong mag joyride. Sa Marikina na. Yan, dito tayo papasok sa papuntang Riverbank. May kanan dito pagkatapos ng tulay ng Marikina ng Marcos Highway, SM. Ito yan, meron dyan. So ang pasok nito, Barangka, Riverbank. Alam ko meron dyang tindahan ng top box. Pero doon yun. Ganong kanan. Kaliwa. Dito tayo. Tagal ng panahon na tayo napunta dito Riverbank Center. Pag-usapan natin ngayon yung acknowledgement. I'm acknowledging na 9 months of ownership na itong motor na ito sa akin. And so far, dahil light use lang siya, hindi siya yung bugbog na bugbog. Kita nyo naman yung auto. Wala pa nga 1,000 kilometers, diba? So, yeah. Yan, dito, may daan dito from Riverbank. Kung may lalabas dito. Kung lalabas ng A. Bonifacio, dito lang. Hindi kong dinadaanan ito. Ayan na dito. Ayan, daanan rin to ng mga siklista pagka dumaan sa traffic. Ito 5 AM to 10 PM open siya daily. Likod ng Provident Village. Itong Provident Village, alam nyo na, kung pupunta rin nyo ng Marikina, yung Provident Village ang maiisip nyo. Kasi dito yung pinaabahan. Tapos lalo na nung Ondoy times, panahon ng Ondoy, talagang grabe dito. Para kang grabe talaga, war zone. And then yung brother ko kasi kwento sa akin na galing kasi siyang Cubao nun sa office, patipunan siya habang Ondoy na lakad sila, lakad siya pabahay. Ito na daanan niya, yung highway dyan, kitang-kita niya how it was. Tapos the following day, nung after yun na, nag-Ondoy na, dumaan sila ulit dyan para may pick up and talagang parang war zone. Maraming namatay at ang daming kagulgulan ng iyak. Alam mo yung maraming umiiyak, ganun vibe. It's disturbing kasi iba yung isang iyak ng tao, dalawa umiiyak, pero yung isipin mo hundreds of people na umiiyak dahil namatay, ganun. Grabe, parang Resident Evil, diba? I'm not mocking it, pero parang kung gamer ka ng 90s 2000, parang yung ganoon.
so far yung shocks niya, swabe na. Wala akong problema. Okay, palabas na tayo ng A. Bonifacio. Bonifacio na. Ito na yung Marikina proper. Ito na Marikina Bridge. Auto building. Kitang-kita from JP Rizal pag galing ka sa tulay. Ito na yung public market ng Marikina. Munisipyo ng Marikina nandun sa diretsong yung kita nyo. Ayun. Nandiyan na ng sports center. Kaya ito yung munisipyo. Sa umaga, dami nag-jogging dito. Kahit hindi sa loob ng sports center, kahit dito lang, paikot-ikot lang sila dito. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Inahyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y pusang pagdating. At ang pangako niyang mga naman ay inaasahan ng lubos na makakal. Alright, yun lang. Quick church stop lang. So far, okay naman. 9 months already. Okay na okay pa. Yeah. Sabi ko nga kanina, light use lang. Wala pang 1,000. Wala pang 1,000 yung oven niya. So, hindi siya yung primary transportation ko. That's why, hindi siya masyadong book. Diba? May iba kasi mga owners nakikita ko sa FB groups, wala pang 6 months, sira na yung torque drive. Siguro nasa paggamit rin or nasa quality rin ng yung pyesa. Hindi naman magkakaila pagka ganitong budget. May dahilan kung bakit budget siya. So ibig sabihin, kung alam mo na yung budget ang binibili mo, dapat doble alaga. Then ganun naman yun. So the expectations is, the reality is, if you, itong leche, kung gusto mo siya, wag mong, hindi ko nare-recommend na siyang pang trabaho, pang karatas, pang grab, or ang pass. Hindi siya. Retro design siya. So, ang use niya is for personal use. Secondary transportation. Ganun siya. So if you were thinking of getting one,
Waterstar Ledge and 125 FI. Suggestion ko lang, hindi talaga siya pang trabaho. Ay, pang personal use yun. Pang personal use siya. Kunyari, meron ka ng kotse and then gusto mo talaga magtipid sa gas at ikaw lang naman yung gagamit siguro, tapos hindi ka mabigat na tao, hindi ka overweight, pwede mo iangkas yung wife mo, hindi kayo overweight, kaya niya. Long ride, I think pwede naman, pero yun nga, make sure na may mga stops ka every 2 hours na biyahe. Kailangan pagpahingayin mo yung makina mo, parang ganun ba. So, yan ang recommend ko about this scooter. Hindi siya pang trabaho. Depende pa rin kung papalitan mo yung pyesa, yung torque drive niya, yung CVT niya, Beat FI compatible daw eh. So, kung yun ang case, palitan mo ng pyesa, medyo okay naman. Kung papalitan mo ng CVT, upgrade mo yung pyesa, abot ka rin ng mga 80,000, bumili ka na lang ng Bergman. Diba? Bumili ka na lang ng Bergman. Kaya nga 60,000 to because yung budget siya, it's designed for commute, personal transportation. That's why it is what it is. Now, it's still, again, it really depends on you. Ito lang, food for thought. Kung i-upgrade mo nga, uulitin ko, kung mag-upgrade ka ng pyesa, abutin ka rin ng mga 80 to 90,000. Bumili ka na lang ng Honda or Yamaha or Suzuki Bergman. Ganun na lang bilhin mo, kasi kung mag-upgrade ka rin, ganun din ang maggastos mo. At least pagka naka-Suzuki ka na o naka-Yamaha or Honda, rekta na yun, wala nang palitan, maintenance na lang. Ito, yun nga, i-upgrade mo pa, gastos pa eh. So, yun nga suggest. So, basically, pag binili mo to, dapat, as is, enjoy mo lang muna for personal use, errands, pangpasok sa trabaho. Pero hindi siya yung pang grab or sakay ang bus. Hindi siya pang ganun. Yan ang ilog ng Marikina sa kaliwa. Tapos yun yung yung overpass na papuntang C5. Ito IVS to, IVC. Part of Marikina pa rin. Sana nga matapos na yung connecting na mahabang Marikina River, Pasig River hanggang Maynila yata ang plano nila, di ba? Ayaw ko kung saan lulusot yun pagdating sa bandang Makati or Mandaluyong. Ang sarap mag-drive dito. Ang lamig na ng panahon, di ba? Sa magde-December na. So, ang rides medyo kahit na tanghali na, alas 9 na, malamig ang hangin. Pero syempre, mamayang alas 10, alas 11, mainit na ulit yan. Malamig, oh. Ganda. Victor. Diba? Marami rin nagja-jogging dito sa umaga. Everyday yan. Dito, nagkaroon ng moto bazaar ng huli dito sa Bridgetown. Ayan. Marami na rin nagbabike dito. Ayun yung Mercato. They open up around 4 p.m. Mas earlier. Tapos nagsasara na sila ng 12 midnight. So maraming oras para kumain. May Starbucks na dun. Pero hindi siya dog friendly pala siya. Starbucks yan. Hindi siya dog friendly. Uy, may prosesyon. Kaya pa? Kaya pa? Uy, may prosesyon. Ano to? Yun. Sakto.
8. Nice. May hagad sila. Class of 1992. Homecoming yata. I see. Okay, homecoming. Naku po, abutin tayo dito. Traffic. Yun lang. Ayan, sa singit-singitan, okay rin ito. Pataba lang si Legend, pero kaya-kaya. Ayan, 9 o'clock. Bukas na yung pick-up coffee sa South Supermarket. Kapit tayo doon. Dami tao. Hindi pala. Hindi na. Hindi nang parang. Okay. Order tayo. Ayos. Okay. So, acknowledging 9 months of ownership, nakakatuwa kasi nagagamit ko siya for commute, for errands, at ang laking tipid. If you've been following me sa channel, ano siya, alam nyo may galing akong mga 4-wheel, di ba? Tapos SUV pa. So, yung mga konsumo ng 4-wheel kasi, 2.7 na gas na makina, na Fortuner, umabot yan ng mga 8 to 12 kilometers per liter lang. Depende rin sa road conditions, traffic conditions. So, ang sagad niyan, siguro mga 15 to 20 kilometers per liter pag long ride sa, sa Fortuner. Pero pagka nakamotor ka, ang gas ko parang ito na lang. Ang everyday errands ko dito lang within 4 kilometers. 4 to 5 kilometers daily. And then nagpapagas ako mga 250 pesos per month. Minsan lagpas pa per 2 months. Kasi dito lang. Tapos hindi siya yung sobrang everyday, pero every other day. Minsan 6 times a week gamit ko, minsan thrice a week lang. So sitwasyon ko, ang laki ng tipid ko dahil sa fuel, dahil sa convenience niya. Hindi ko siya marirecommend na pang trabaho talaga kasi pag ginamit mo siya for work, pang Lalamove or hindi, Lalamove is fine. Siguro, basta hindi tao yung iaangkas mo, medyo okay siya. Pero yun nga, you'll wait until makondisyon yung makina niya. Kasi ilang change oil para maging tipid siya, di ba? So anyway, pero kung sakay, angkas, hindi ko na recommend. May mga nasisirang torque drive kaagad eh. Dahil yun, stress yun eh, ng mga makina sa bigat ng karga. So, kaya nga, ito, hindi ko marirecommend for work. It should be for personal use. Pangpasok sa trabaho lang. And for errands lang. And pang leisure ride. Kasi maporma siya eh, diba? So, yun ang marirecommend ko for this motorcycle. Unless you have your experience na pwede talaga siya, in-upgrade nyo yung mga parts, okay yun. Pero ito, think about this. Kung binili mo to around 60,000, tapos mag-upgrade ka ng parts, like, gastos ka ng mga another 10, 15. Minimum yun, 10, 15 to upgrade CVT, kung ano-ano. Plus labor, shocks, i-budget na natin 25,000 na idadagdag mo. Okay, 25,000. So, yung 60,000 mo plus 25,000, i-30,000 mo na plus labor and lahat. Plus 30,000, yung pinaka-upgrade mo. That's 90,000. Pwede ka nang bumili ng Suzuki Bergman nun. Konti na lang. Yung EX. Or yung standard. Or pwede ka na rin Fazio, Yamaha, or Honda Beat, or yung Honda Click na yun eh. Honda Click na pala yun. Yun na lang bilhin mo, Honda Click. Wag to, kasi upgrade mo pa, may gastos pa. So, hindi siya pang trabaho. Pang personal lang. Ayan. Pormahan mo, yun, okay yun. Kung may extra ka, porma. Daming legend owners ngayon, puro pinopormahan, diba? So, okay siya. Yeah, may be wrong also, kasi baka naman
kayang-kaya sa sitwasyon nyo, magaan kang driver, and talagang gusto mo siyang yung forma niya and gusto mo rin siyang ipang trabaho, okay rin naman. Pero for me, hindi ko may recommend talaga. So makita nyo sa singitan, kayang-kaya. Makita nyo yung kanina sa traffic, mataba siya, mataba. Pero kayang-kaya yung singit, depende sa discount nyo na lang. Pero ingat po pa rin kayo. So okay naman siya. And then arangkada, kanina, trinay ko yun. From stoplight to go. Kaya sa arangkada. Kaya sumabay. Alright, tapos na yung kape ko. Back to the road tayo. Siyang kasya yung pick-up coffee na kape dito. Balisasaw. Init sa puwet. Alright, that's my take on this Motorstar Legend. 9 months na, oh. Okay pa rin. With light use, wala pang 1,000 kilometers. Dahil secondary transportation ko naman to eh. And hindi siya yung pang harabas na pang trabaho, pang grab or anything like that. So yeah, to sum it up, okay na okay for personal use, for errands, for leisure rides. Pwede talaga. Basta alagaan nyo. Huwag yung tratuhin na parang parang tangke. Like just like any gamit, di ba? Alagaan nyo pa rin. Yun lang naman. So I'm gonna end my vlog here. Thank you for joining me today, this morning. Ride safe sa inyong lahat.